Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito yung mga tatlong weirdong signs na dapat nating malaman. Weirdo siya in a sense na babalik pa yung ex mo. May chance pa actually. Pero syempre, mas maganda pa rin na isipin mo na huwag ka na lang masyadong umasa at baka masaktan ka pa. Kaya maganda, implement mo na lang ang no contact rule muna. Tapos, wag mo na lang abangan kung darating siya o hindi. 'Di ba? Yung parang kapag umu-order ka sa Lazada or sa Shopee, 'di ba? Pag umorder ka sa Shopee, hindi ka naman maghihintay sa harapan ng bahay nyo hanggang yung delivery dumating doon, 'di ba? I mean, kung 7 days delivery, pag ba nag-order ka sa Shopee, dapat ba nasa harapan ka ng bahay nyo, naghihintay ka doon? Buong 7 days hanggang dumating siya. Siyempre, hindi naman ganun, di ba? I mean, darating at darating din ang in-order mo. Parang ganun din ang no contact rule eh. Para ka lang umorder at darating din siya. Huwag kang maghintay. Pero siyempre, may mga tatlong senyales na weirdo actually, na senyales na babalik pa siya. Ito ang una sa tatlong weirdong senyales na babalik pa siya. Number 1, kapag nagchat-chat siya na mga walang kwentang chat. Okay, alam mo yun, yung tinatanong ka niya about sa utang ng tita mo. Na, anong kinalaman niya dun? O kaya tinatanong niya yung libro mo na gusto niyang hiramin. O kaya, alam mo yun, yung mga walang kwentang bagay lang. Basta makausap ka lang niya dun sa paraan na hindi siya nagmumukhang lumalapit sa'yo. Yung parang chine-check lang niya kung yung tubig mainit ba o malamig. Alam mo yun? Yung parang ayaw lang niya magmukhang ma-pride siya. Pero i-chat ka niya ng mga weirdong bagay na, halimbawa, is, bili ka ng multivitamin, Centrum Advance. Yung, ano daw, bili daw ako ng multivitamin, Centrum Advance. I mean, anong point dun? So, minsan siguro, yung mga ex ninyo, kung nag-chat sa inyo ng mga weirdong bagay, huwag niyong patulan. Yun yung pinakamagandang gawin. Do not show them that you give a shit, okay? Huwag kayong kumakagat sa mga ganun. Don't talk to them kasi baka feeling nila love mo pa rin sila after all eh. So don't talk to them if they are doing that kind of bullshit. Mga chat na walang kakwenta-kwenta. May mga iilan nagtatanong na saan kaya tayo makakabili ng printer? I mean, ba't sa akin mo itatanong? May iba ka pa naman pwedeng pagtanungan, di ba? Ex mo nga ako eh, nagbumubuan ako tatanungin mo. I mean, gusto lang nun ng tao na yun na i-check ka kung ano ang feeling mo at nararamdaman mo ngayon. Okay? So, yun yung unang weirdong senyales na babalik pa siya. Number 2, kapag nagpapapansin siya sa social media sa iyo. Pag nagpapapansin siya sa social media sa iyo, ibig sabihin, may mga tendency na gusto pa niyang bumalik. Okay? I mean, ganun talaga. May mga times na magpapapansin siya. Pero syempre, para sa akin, wag mo masyadong bibigyan ng hope yung mga ganung bagay. Medyo ang weird kasi, di ba? Parang minsan nagugulat na lang tayo. Parang, alam mo yun, nagpapatama sila, nagpapapansin sila. Tapos nalilito tayo. Pero pwede ring sign yan na bumalik sila sa buhay natin. At kasi, why they gave a shit if they don't actually do na talagang mahal ka? Right? Kung talagang gusto na nila ng hiwalayan, edi hiwalayan na. Wala nang kesyo-kesyo, wala nang ganito-ganito, wala nang ganyan-ganyan. Tapusin na ang dapat tapusin. Pero kung magpapatama pa siya sa social media, social media, para lang sa ganitong bagay, is I think that is really a difficult one, right? Okay, so punta na tayo sa number 3 signs na may tendency na bumalik pa siya sa iyo. Ito yung kapag kinakausap niya yung mga friends mo. At yung topic ikaw. I mean, minsan na nga lang siya magre-reach out sa mga friends mo. Tapos ang pag-uusapan pa, ikaw. Imagine that. How stupid is that, di ba? So, kapag nire-reach out nyo itong mga kaibigan mo and then
she or he is asking about you, tinatapik ka, ibig sabihin, gusto ka pa niyang i-stalk doon sa paraan na alam niya. At yung pang i-stalk niya doon sa paraan na alam niya, yun yung ginagawa niya ngayon. Ini-stalk ka niya doon sa way na hindi halata. Like nakikipag-usap siya sa mga friends mo out of nowhere. Bigla niyang hinahanap yung mga kaibigan mo na parang, ba't mo hinahanap mga kaibigan ko, di ba? Ano kailangan mo sa amin, right? Yun yung mga tatlong senyales na medyo weirdo na ginagawa ng mga exes natin kapag gusto pa nilang bumalik. Ang pinakamagandang counter dyan, huwag mong patulan. Stay ka lang. Sabi nga ni Redon Labrador, hindi ko maalala yung name niya, basta may Labrador yata. Focus. Iwan. Right? Iwan. Huwag naman pati pamilya. Iwan ang ex, iwan ang nakaraan, iwan ang breakup, iwan ang lahat. Focus ka sa goal mo. At ano ba ang goal mo ngayon? Mahalin mo ang sarili mo, move on, and iba pa rin kapag nag-i-invest ka sa sarili mo eh. Wrong investment kasi to kapag in-invest mo sa ibang tao. At ang nangyari kasi, in-invest mo siya sa ex mo. At yun yung maling investment na nagawa mo na tingin ko kailangan nating i-correct sa panahon na ito. Ilagay mo yung investment mo sa tamang tao. At sino ba ang tamang tao na dapat mabigyan ng investment mo? Siyempre, ikaw. Bigyan mo ng investment ang sarili mo. Dahil kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, sinong tutulong sa'yo? Yung mga videos ko. Siguro nakakatulong sila. Pero kung puro ka lang nood, wala ka namang apply, wala lang. Ginawa mo lang entertainment yung channel ko. So iba pa rin kapag ina-apply mo yung mga tinuturo ko. However, meron kaming coaching na nagaganap naman. If in case na, marami kang tanong at tingin mong hindi masagot ng YouTube or hindi masagot ng mga videos ko, tingin ko kaya kong sagutin yan specifically. I can assure you na kaya kong sagutin yan. Kaya namin ni Coach Kim na sumagot sa mga tanong nyo. So just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Yo, thanks for watching.